Gusto mo ba magkapera? Gusto mo ba magkaroon ng isang negosyo? Gusto mo bang umasenso sa buhay? Gusto mo bang makawala sa iyong financial crisis? Or pwede rin nating sabihin, gusto mo bang magkaroon ng financial freedom sa buhay mo? Hindi po ako isang businessman, hindi po ako isang ah, financial expert. Pero ang sigurado po ako ay yung sinasabi ng banal na kasulatan ay mayroong blessing na ibibigay po sa buhay natin. At sa araw na ito, hayaan niyo pong pag-usapan natin ang napakagandang usapin sa panahon ngayon na alam kong simula pa noon kailangan ng marami. Ito po yung usapin kung paano tayo aasenso, kung paano tayo yayaman, at kung paano tayo kikita. Okay? So, samahan niyo po ako para sa pag-aaral natin sa araw na ito. Yun nga po ang sinasabi ko. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon kung paano tayo kikita, kung paano tayo aasenso, at kung paano tayo magkakapera. Okay? Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. Sabi po dito, yung part lamang po ng Deuteronomy chapter 8 verse 18. Kukunin natin to kasi mahabang istorya po yung sinundan nitong verse at yung susunod na verses. Okay? Mahabang istorya po yan. Pero makuha natin, madampot po natin yung ibig sabihin nitong isang maiksing kukunin natin. Sabi dito, Deuteronomy chapter 8 verse 18, "But remember the Lord your God, because He is the one who gives you the ability to produce wealth." Ulitin ko, "But remember the Lord your God, because He is the one who gives you the ability to produce wealth." Okay? Ito po yung salita ng Panginoon or ni Moses kasi ginagamit ng Panginoon si Moses to talk to the Israelites. At ang sinabi po ni Moses dito, alalahanin niyo ang Panginoon because He is the one who gives you the ability to produce wealth. Okay? Ito po yung mga kaibigan, kung pagdababasehan natin yung konteksto ng usapan na to, ay usapan po ito para sa Israelites. Okay? Ngayon, kung tayo naman po ay sasabihin natin, hindi naman kabahagi sa atin yan kasi hindi naman tayo Israelites. Mga kapatid, marami pong verses sa Bible, maraming chapters, maraming scenes, scenario sa Biblia na directly nakikipag-usap ang Panginoon sa mga Israelites or yung message is was for the Israelites. So hindi naman po pwedeng sabihin natin na hindi naman akong kausap niyan sa mga Israelites yan. Pero we are claiming the words of God na parang Israelites din naman po kami, Panginoon. Israelites din kami, kaya yung salita nyo sa kanila, yung mga promises nyo sa kanila, gusto rin po naming i-take sa buhay namin. So, at this point of time sa ating buhay, gusto nating i-take sa atin yung katotohanan na ito. Totoo naman din po kasi, yung sinabi ni Moses sa mga Israelites that remember the Lord your God. Alalahanin natin ang Panginoon. Okay? So, tayo po, alalahanin natin Panginoon. Bakit daw? Sabi dito ay, because He is the one who gives you the ability to produce wealth. Okay? Ito po yung gusto kong mag-gets natin lahat. Just to encourage each and every one of us. Okay? Para ma-encourage po tayo, sabi ng banal na kasulatan, He is the one who gives you the ability to produce wealth. Naniniwala po ba kayo na ang Panginoon nagbibigay sa atin ng abilidad para tayo kumita? Para tayo mag-produce ng kayamanan. Kung hindi ka naniniwala, ano pang pwede mo paniwalaan? Ano pang pwede mo i-claim sa buhay mo? So napakalaga na maniwala po tayo na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para mag-produce ng kayamanan, para kumita. Okay? Ang Panginoon po talagang kaya niyang bigyan tayo ng ability. So let me give you some thoughts about this. Okay po, kung hindi ka naniniwala na ang Diyos ang may kakayanan magbigay sa'yo ng kakayanan to produce wealth, kanino ka pa maniniwala? Kanino ka pa kukuha ng lakas ng loob? Kasi sa buhay natin ito, mas marami mga kaibigan, mas marami mga kapatid ang taong nagdi-discourage sa atin. Alam niyo yung magsisimula ka pa lang ng negosyo, i-share mo yung plano mong magnegosyo sa isang tao,
And then yung tao na yun, kung ano-ano na sari-saring salita, ang bibitawan niya, words of discouraging words ang ibibigay sa atin. Tuloy, tayo po, wala na tayong magawa. Hindi na natin magawang kumilos. Hindi na natin magawang magsimula ng mga negosyo na gusto nating gawin. Okay? So, ang pinaka-the best po dito ay kalimutan yung mga distractions sa paligid, kalimutan yung mga negative words na binibitawan ng tao sa atin. And tandaan, alalahanin ang mga salitang ito ng Panginoon. Na sinasabi dito sa Deuteronomy 8:18, God is the one who gives you the ability to produce wealth. Okay, tandaan mo yan. Tandaan mo yung kaibigan, tandaan mo yung kapatid. God is giving you the ability to produce wealth. So, una, isiksik po natin sa puso't isipan natin that God provides ability for you. Yun ang unang-unang pinoprovide sa atin ng Panginoon. Okay? Marami po sa atin ang laging panalangin, Lord, payamanin niyo po ako. Payamanin niyo po ako. Lord, sana po sad to say na maraming tao na sana manalo ako sa loto. Sana itong number na to na inaalagaan ko ay manalo. Marami pong ganun. Sana may biglang magpamana sa akin. Sana may, ewan ko, yung weird, crazy ideas, may mga tao na, sana bigla na lang tayo makapulot ng ginto. Sana makapulot tayo ng isang bag na puno ng pera. Ang dami pong sana, no? At kapag nagpe-pray tayo sa Panginoon, para bang yung prayer natin, parang hinihingi natin kay Lord ay yung instant yaman. Yung instant yaman na ibabagsak na lang sa atin ng Panginoon na isang araw mayaman ka na. Parang telenovela na sobrang hirap, inaapi, tapos after a year, sobrang yaman na. Parang ganun ang gusto ng mga tao, no? Sa kakasunod sa mga telenovela, sa mga dramas ng buhay. Pero tandaan po natin na ang unang-unang pinoprovide sa atin ng Panginoon, ang binibigay sa atin ng Lord is the ability to produce wealth. Kasi kung ikaw naman ay mayaman, bigla kang pinamanahan, yung pala naman meron ka palang tunay na magulang, tapos biglang dumating ang attorney at sa'yo pala iniiwan ang napakaraming kayamanan na namana sa'yo. Pero wala ka namang kakayanang i-retain ito. Maraming tao nagkaroon ng milyon-milyon sa kanyang mga kamay. Pero after a year, 2 years, 5 years, ubos na yung kayamanan to. Balik sa hirap sila. Pero pag ikaw ay binigyan ng Panginoon ng abilidad to produce wealth, ito po yung maganda, no? Yung wala kang minana, wala kang pera, pero kaya mong mag-produce ng kayamanan. Ito yung maganda rito. Kaya mong mag-produce ng kayamanan. Meron akong narinig na isang kaibigan sa kapatiran. Sabi niya, ako, bigyan mo lang ako kahit 25 pesos. Palalaguin ko yan. Because she believes that God is giving her the ability to produce wealth. So, God provides ability for us. Okay? So, pag nag-provide ang Lord ng ability for us, it's our time to produce wealth. Okay? Time sa atin para mag-produce ng wealth, tayo naman ang gagawa. Ibig sabihin, out of little things, kaya nating payamanin po ito. Mula sa maliit na puhunan, kaya nating palakihin po ito. Mula sa kagarampot na pera, o sabihin na natin mula sa tumataginting na pera. Alam niyo naman yung pag pera tumataginting, ibig sabihin barya lang. Okay? Mula sa tumataginting na pera, kaya mong magpalago ng kayamanan. Kaya minsan ang mga tao iniisip nila, paano ako magtinegosyo, wala naman akong puhunan. Ang iniisip po nilang puhunan, 50,000, 100,000, 200,000, kalahating milyon. Hindi po ganun eh. Sa maliit na bagay, sa pabarya-barya, kaya mong umasenso. Di ba? Ang mga Chinese noon dito sa Pilipinas, nagtitinda lamang ng taho. Pero tingnan niyo mga Chinese ngayon. Sila yung may-ari ng mga malls. Sila may-ari ng mga malalaking lupain at mga factories. Taho lang ang pinagsimulan nila. Okay? Tayo po, how much more tayo? God is giving you the ability to produce wealth, and then we should produce wealth. Okay? Nasa atin ang ability eh. And then it's our time to produce wealth. And then, now, kung naniniwala ka na binibigyan ka ng Diyos ng abilidad na mag-produce ng wealth, magsimula ka na mag-produce ng wealth. Okay? It's our time now to proceed. Okay? You should proceed in doing or working for your fortune. Okay? Gumawa na tayo, kumilos na tayo.
Kaya mga kapatid, dapat simulan na nating kumilos. Let me give you some example. Okay? Sa mga maliliit na bagay, kailangan isipin nyo sa isang araw, dapat kumita ako. Okay? Hindi ka kikita yung isipin mo dapat kumita ako 1,000 a day o 2,000 a day o 5,000 a day. Simulan mo muna sa maliliit na bagay. Okay? Sa maliliit na bagay. Kaya nga, mga kaibigan, I'm giving you some challenge ngayon. Ako na magsisimula ng challenge sa inyo. Ito ay yung Produce Wealth Challenge. Produce Wealth Challenge, okay? So, paano gagawin mo? Sa araw-araw, dapat i-challenge ko kayo na kumita ng 50 pesos sa isang araw. Dapat kumita kayo ng 50 pesos sa isang araw. Posible ba yun? Wala naman akong puhunan. Posible ba yun? Wala naman akong kakayanan. Ang Panginoon nga magbibigay sa iyo eh. So, paano gagawin mo ngayon? Anong gagawin mo dyan? So, bigyan ko kayo example. Kung magamit kayo ng GCash. Kung may GCash kayo at may lamang 500 pesos o let's say 100 pesos ang inyong GCash. Kung may 100 pesos ang GCash ninyo, sabihin nyo, pag may nakilala kayo na tao na, magpapaload ka ba? Sa akin ka na magpaload. Loadan kita ng 20 pesos, babayaran mo sa akin ng 23 pesos. Merong ilan ang pera mo doon? 3 pesos. So, sa 100, 520 yan. 3, 6, 9, 12, 15. Meron ka ng 15 pesos na tutubuin pag naubos mo yung 100 na yan para sa pag-load lang ng tagbe-20. Eh, kung meron kang 500 pesos, di ba? Kikita ka rin doon. Isang example lang yan, pag-load. Okay? Pagpalagay mo na marami namang naglo-load na tindahan. Pero, pwede ka naman ding mag-load sa mga kaibigan mo. Pwede kang kausapin mo sa akin na kayo magpa-load. Ano pa ba? Bigyan ko pa kayo ng example. Nung isang araw, nung nakaraan pa, hindi nung isang araw, kailangan ko po ng cover ng motor. Okay? Para hindi na ulan at naaarawan yung aking motor. Sabi ko, magkano po ang cover ng motor? Sabi, 150 ang isa. 150. Magkano po ang wholesale? Sabi, pag wholesale, 6 ko po ninyo, 100 na lang. Okay? Okay. Sige po, bigyan niyo po ako ng wholesale. Wholesale price. So, 6 ang kinuha ko. Okay? Di 600 yun. Kinuha ko yung isa, ginamit ko sa motor ko, yung 5, binenta ko ng 150. Okay? Tumubo po ako. Nabawi ko na yung sa aking motor, tumubo pa ako. Sample lamang po yun. Ibig sabihin, wala ka namang 1,000. Wala kang 1,000, pero meron kang 600. Pero meron kang 500 para sa GCash. Meron kang 600 para sa cover ng motor. Okay? So, ito pa, nakakatawa po ito, no? Meron kami kaibigan sa church. Hindi ko na mamanggitin ang pangalan niya, pero itago na lang natin siya sa pangalang First. Siya po ay person. Isa siyang person. May kinontak siya sa mga kaibigan, kapatid din sa pananampalataya sa church. Sabi, Kuya, gusto niyong bumili sa akin ng baka po gusto niyong bumili ng kasaba cake. O, sabi naman nung kuya na sa church ay, sige, encourage natin tong kapatiran natin, tong kabataan na to na gustong kumita. Bumili siya ng kasaba cake. Okay? Sige pa order. Sige po, di-deliver ko na lang sa inyo. Isang araw, yung hapon na yun, diniliver sa kanya. Pero nagulat yung kuya dahil yung kasaba cake ay gawa doon sa katabi ng kanilang shop. Katabi ng establishment nila, may nagtitinda ng kasaba cake doon. Doon niya lang binili yung kasaba cake. Tapos, paglaktaw sa kanila, may patong na 50 pesos. Natawa yung bumili kasi, ito naman, dito lang pala binili sa tabi. Tapos pero mga kapatid, bumili siya, nakabili siya, at yung bata, tumubo siya ng 50 pesos sa effort niya. Okay? Kaya sabi ko, ay, magandang attitude ng bata na yun. Kikita talaga yung bata na yan. Kasi, nakikita niya kung paano kumita. Okay? Yun yung tinatawag na nagbigay ang Diyos ng ability to produce wealth. Kaya naman mga kaibigan, sample pa lang yan. And I am challenging each one of you. 50 pesos. Kumita ka, sikapin mo, kumita ng 50 pesos sa isang araw. Habang tumatagal, sasabihin mo ba, naka 1.5 na ako sa isang buwan. And then sa susunod, 100 a day. Ba, nakaka 3,000 ako every day. And then sa susunod, 200 a day. Aba, nakaka 6,000 na ako every month. Diba? Habang patas ng patas, nade-develop sa'yo yung abilidad mo to produce wealth.
yung paunti-unti at pabarya-barya nakita mo, bukas makalawa, kayamanan na kinikita mo. And then, masasabi mo na, ang Diyos na nagbigay sa akin ng abilidad na makalikha ng kayamanan. Kaya, aalalahanin ko lagi ang Panginoon. Alalahanin mo lagi ang Panginoon, huwag mong kakalimutan, hindi yan sa sariling kakayanan mo lang, kundi sa kakayanan na binigay sa iyo ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon at naway ingatan ang bawat isa sa atin. At dalahin ko na motivate po kayo ng salita ng Panginoon para kumita at yumaman. Okay? And salamat po sa inyo. This is Mot, your motivator. God bless us all.